Hello guys, so kamusta? Quick update lang tayo. Ito. So, ayan. Kung mapapansin nyo, wala tayong fish, ano? Follow ako for 72 days. Maling-mali yung nabilhan ko na fish. Di ko rin naman matukoy kasi dalawa lang naman yung store na pinagbilhan ko ng fish ko. Which is yung una, yung dalawang CF, yung pares ko ng CF. Tapos, yung sumunod, doon ako kumuha ng hindi. Bali, yung sa unang store kasi is, doon ko kinuha yung pair of CF ko at saka yung mga cleanup crew. So, doon ko kinuha yung 6 ko na turbo snails, 6 na bumblebee, tsaka 12 na nasario snails. So, wala naman naging sign dun sa pair ng clownfish ko kung may velvet ba or ink. Pero, after a week kasi, so normal yung parameters ko. Nag-add ako ngayon sa second store ng bali 2 tang, isang lavender tang at saka isang blue-eyed tang. Tapos cleaner shrimp which is yung banded. So ito, tatago siya. Tsaka 2 lawnmower Blenny. So nung inilagay ko siya, nag-acclimate naman ako ng maayos. Bari dripping pa yung ginawa kong acclimation. Nangyari, yung tang biglang naglabas ng, bali isa lang yung tang na naglabas ng ick, sign ng ick, which is hindi ako masyadong bothered kasi usually after transportation, since tang yung may pinaka mababang immune system para sa mga ick or velvet, is hindi ko na masyadong iniintindi kasi ang advice din naman sa akin is mawawala din naman daw yun. Tapos, isa lang yung affected. So, possibly, stress ick nga siya. And dahil dun sa stress niya sa travel, so, ayun, hindi ko pinansin. Ngayon, after 1 week, yung 2 kong lawnmower Blenny, hindi sila kumakain. Tatago lang sila palagi. So, akala ko, normal lang. Hindi pala. Unang namatay yung isang lawnmower Blenny, tapos sumunod agad yung pangalawa the other day. Pero, wala na yung ick. Wala na dun sa tangs. Yung CF ko, ayos pa din. So, wala pa rin problema dun sa CF. And then, sa second week ko, dun na nangyari lahat. Ang lala. So, parang sa first, di ba? So, bali, second week na ng CF, tapos first week ng tang. Yung isa kong tang na nagtatago lang dyan kasi may butas dyan na passable siya dun sa likod. So, nagtatago lang dun yung isang tang. Dun siya dumaan dun sa likuran ng Rockport. So, hindi siya kumakain. And then, pansin ko na lang, biglang nagkakagulo yung mga nasario snails ko dun sa ilalim. Tsaka turbo snail. Nasario snail tsaka yung bumblebee ko. Nandun sila lahat, nagtutumpok sila dun lahat sa ilalim. Pumapasok sila doon. So, pag silip ko, inilawan ko, patay na yung tang, kinakain na nila. So, inalis ko agad doon. Ngayon, nung nakita ko naman yung isa pang tang, may ick na. May ick na ulit siya. So, hindi siya dahil sa stress. Or, pwede, sige, dahil sa stress. Pero, para sa akin, affected na siya dun pa lang sa previous tank or baka dito sa tank ko dahil dun sa mga una kong pinagbibili. Hindi ko alam eh. Kaya, guys,
if bibili kayo ng livestock, mas maigi na sa reputable sellers. Yung sa tingin nyo, ma-establish na. Yan. Huwag na kayong basta-basta bumili sa kung saan-saan lang. Pero nasa sa inyo kung pagkakatiwalaan nyo pa rin yun. Pero sigurado ako, i-monitor nyo rin kung sino yung pinagbilan nyo. May lalabas at may lalabas din doon. Baka mapansin nyo bigla, hindi na siya magbenta, or biglang maglaylo sa pagbebenta, or sasali naman kayo nun sa GC. Check nyo yung GC kung meron pa rin iba na nagre-reklamo or nagtatanong about doon. Yeah. So, ayun. Namatay na yung nasa ilalim, which is yung nagtatago lang doon. Ngayon, yung pangalawa, may sign na, di ba, ng ick. So, hindi na siya kumakain. Sabi ko, wala na, malala na to. So, wala naman kasi akong quarantine tank or hospital tank. Kaya, hindi na rin ako nagpursige pa na try siyang i-survive or i-QT, and which is infected na rin naman yung tank ko. So, ayun, malungkot na inantay ko na lang na mawala na siya. Nung namatay siya, parang sabihin na nating first day nung second week nung clownfish, tapos first day naman going second week ng mga tank, doon namatay yung isa. Tapos after 2-3 days, namatay na rin yung isa. Ick lang siya. Sa tanks, ick lang yung lumabas. Hindi kasi, white spots lang siya eh. So, parang, alam mo yun, parang microbubbles lang siya. Ganun lang siya. So, sabi ko, sige, yain na. At least, okay yung dalawang CF ko. So, nung parang Wednesday, okay na siya. Namatay na. Ayun. Sabi ko, at least kahit paano may dalawang CF pa ako. Walang sign ng kung ano man dun sa CF ko. Ang problema ngayon, second week exactly ng CF ko, may lumabas na velvet. Paano ko na-distinguish na velvet? Hindi lang kasi siya simple na white spot or white parang microbubble lang yung nakadikit. Hindi ganun. Powdery na siya, tapos malawak siya. Try ko i-display kung ano yung itsura niya. Kasi na-picturean ko naman. So, ayun. Nagtanong-tanong din ako sa mga kakilala ko and confirmed daw na possibly velvet talaga. So, doon ako nalungkot kasi alam ko na yung kapupuntahan ng dalawang CF ko, which is gustong-gusto ko pa naman sana yung dalawang CF ko kasi iba talaga attitude nila. Ang ligalig nila. Masaya sila sa tank. Oo. Tapos yun, biglang hindi na lang sila kumain. Pasensya na kayo guys, umulan. So, ayun, bigla na lang. Dikit ko na lang yung ibig ko sa mic. Ayun, so bigla na lang silang hindi kumain. And then, yun na. Yung unang CF ko, mabilis lang. Parang 2 to 3 days lang. Nawala na din sila. Yung unang CF ko, siya yung nagpakita ng sign na may velvet. And then, yung isang CF naman, wala. May ick lang din yung ipinakita niya, hindi velvet, hindi parang powdery. Pero wala na. So, August 1 yun nangyari. So, yun yung date ko nang started ako ng follow. Kaya ito, ina-enjoy ko muna corals ko. Kasi wala talaga. Ganun talaga. Kasi wala namang solution doon. It's either mag-cutie ka ng fish mo, pero unsafe pa rin sila kahit mag-copper treatment ka kung ilalagay mo sila agad. So, kailangan mo muna talagang mag-follow ng 72 days. Pero yung iba, ginagawa nila 80 days for just to be sure. Kasi 72 days yung life cycle ng ick tsaka ng velvet. Parang 60 days lang ata sa ick, tapos 72 days sa velvet. Correct me if I'm wrong na lang. So, ayun. Nangyayari lang is, yun na, August 1, 80 days bilang ako. Most probably, birthday ko, makakapaglagay ako ng fish. So, parang ang gandang birthday present doon. So, ayan.
Medyo nahilig tayo sa Zoas. Mushroom, Jawbreaker. And nag-add din ako ng Kenya sa likod. Medyo malaki yung nakuha ko. And GSP sa wall. Plano kong mag-walling ng GSP. And Pulsing Sinya, Toadstool, Torch. Branching yan, yung nakuha ko. Papalitan ko rin sila soon. Papamigay ko na lang. Pero papalitan ko yan ng yung single head lang. Parang ganito. Yan. Mga single head na hammers. Ito, frog spawn. 2. Single head lang din yan. Ito yung walling na hammer. Hindi ko rin masyadong trip. Baka palitan ko rin siya. Tapos yun yung other variety ng Kenya tree. Yan. So, yun guys. Update lang sa tank ko. Bye guys!